Sino nga ba ang maker ng Argus Bloodline? Isang legendary breeder. Isang famous sa pag-aalaga ng Shamo. Nakakita ka na ba ng ihalas? Bagong anak na kambing. Sakto, may nanganak pala dito, mga ka-native. So ayan, bagong-bago lang po ito nanganak. Binabaying Shamo. Ilan lamang yan sa alaga ng bida natin ngayon. Meron ako nakilala dito, isang negosyante. Hindi lang isang negosyo, kundi marami. Kahit abala siya sa mga ito, hindi mawawala yung mga alaga niya sa kanyang puso. Ating kilalanin ang isang businessman na mahilig sa livestock farm. Hello mga ka-native, ako po pala si Arnel Barroso and taga dito po ako sa Poblasyon Tampakan, South Cotabato. Itong hawak na nakikita nyo ngayon ay ipinalabas ko mula sa bloodline ng pure Japanese Shamo. Ang nakikita nyo ay kulay binabae, kung saan very rare ito siya sa isang Japanese Shamo kung lumabas. Hali kayo at isasama ko kayo at itutour sa ating Argus Bloodline Yard. Dito po yon. Itong mga naiwan natin dito is Argus Bloodline. Sa nakikita ho natin, matataas sila pero ito na yung mga kumbaga naiwan sa isang batch kung saan unang pili yung mga matatangkad. Ito na yung mga uhugin kumbaga, yung mga reject natin. Pero since nasa bloodline nila yung tangkad, sila pa rin yung ginawa kong breeder dahil lumalabas din naman yung mga, sobrang tangkad na mga breeds sa pamamagitan ng kanilang genes andoon sa kabilang kulungan. Makikita natin yun mamaya. So ito yung mga breeder nating mga lalaki. 5 sila nandito. 1, 2, 3, 4, 5. So ayan, Argus bloodline yan lahat. Pati yung mga babae, Argus bloodline yan. So ginawa natin yan ng ilang taon din para ma-perfect yung ganitong tangkad. So andito po yung mga malapit na nating i-release na tag worth 5,000 each. Andito na kulungan. Makikita natin yung mga tangkad nila. So yan, kahit pa uhugin yung mga nanay at tatay, basta Argus bloodline sir, lalabas talaga yung tangkad nila. Mas tatangkad pa sila kaysa sa parents. Usually, pag may bumibili dito, nagugulat sila sa tangkad kasi hindi daw pangkaraniwan yung taas. At dito din po sa farm namin, meron po kaming available na mga baboy, manok, at saka kambing. Ito po pala yung isang breed din natin ng binabae. Ito po ay Japanese Shamo, cross siya sa Asil. So, nasa breeding area natin ito at antay-antay lang para sa magiging sisiw niya. Ito din po yung mga gansa natin, yung pabo, meron din po, at saka pato. So, pinag-halo-halo natin dito na yard. Dito din po na yard, nakalagay yung ating mga hybrids na mga manok, katulad ni Sir Polomolok Native. Meron din kaming native na chickens at saka mga hybrids. Also, meron din po kaming Hubbard doon na area. Sa munting backyard natin, meron tayong breed ng mga baboy. Malalaki din halos is yung large white, Durok, Pitrain Durok, at yung mga large white na mga inahin. Sila na po yung nag-produce ng mga nandoon na mga biik. Nakalagay doon. So, mga ilang buwan na lang is magagamit na natin yung upper part, yung second layer ng ating backyard. At ngayon dumating kami sa kanilang kambingan. So dito po sa farm namin, wala po kaming problema sa mga pakain sa aming mga alaga. Kahit anong klaseng alaga kasi yung aming base na pakain is mais. At meron po kaming buy and sell ng mais. So binibili namin sa taas ng mas mura or basa pa. Tapos dito lang sa dryer namin ibibilad. Pagkatapos namin bumili ng mga basang mais. Dito po sa farm namin, sa dryer, buy and sell dito sa gilid, dito din po namin pinapakawalan yung aming mga kambing, which is ang lalaki,
Boer crossed sa Anglo-Nubian. So naging na siyang, kung tawagin ay buang. So ang mga babae naman is mixed. May mga babaeng native. Mabilis kasing mga anak yung mga native. So prefer naming haluan. At yung iba, mostly ng aming babaeng kambing, ayun sa nakikita nyo yung mga maraming sungay is alpine. So napakaganda ng crossbreeding nila. So yung mga presyo po ng ating mga kambing, pagka sakaling may magkagusto sa native cross sa Anglo-Nubian, Boer natin na boar, kumbaga, nagre-range lang siya ng 5,000 to 6,000. Samantala, doon sa cross natin ng, kumbaga tawagin namin ditong kambing super hybrid kasi alpine na siya tapos buang. So, nasa 8,000 to 10,000 lamang po. Pero mostly lalaki lang yung pinapa-release natin kasi ginagamit talaga natin yung babae. Ang nakikita po natin na building sa likod is gawa ng lumber, ng mga pinagtagpi-tagpi lang namin yung mga dating mga kahoy. Ito yung mga dating poste ng Socoteko na iniwan lang. So andito po yung patungan ng mga kambing namin pagkagabi na. So mas gusto kasi nila nasa high area. Andito po may nanganak na kambing natin. So native ito. Cross siya ng native at saka Anglo-Nubian Boer na lalaki. So ayan po, tig-tatlo yan basta may lahing native. Tatlo ngayong araw lang po nanganak. Dito din po sa farm natin, sa Tampakan is meron po tayong breeding den, hindi lang sa hayop kundi sa plants. Ang plants na ginagamit natin pang-breeding is lalaki at babaeng hybrid na binhi ng mais. So, legal po ang ating pangalan, Engen Corn Seed Supply. Ang pinagmamalaki po ng Engen Corn Seed Supply na characteristics ng kanilang mais is dalawa hanggang tatlo ang bunga. Pwede ding itanim sa isang butas, pwede nating taniman ng tig-tatlo, dalawa-tatlo na puno. So, sa punong yan, tutubo ng tig-dalawa-tatlo. So, sa isang butas, meron tayong, kung papalarin is 9 kapuso ng mais. So, okay na okay para sa ating mga farmers. So, nagbibenta tayo niyan. Sa 9 kilos ng ating hybrid corn is 2,200 pesos po. At dahil nagustuhan ko ang presyo at ganda ng Argus Bloodline, kumuha na rin ako ng similya. Dalawa ito at nabili ko to sa halagang 3,000 pesos.